Mga kapuso, balikan natin ang ulat sa Maasim, Sarangani na episentro ng lindol kahapon. May naitalang 5.3 magnitude aftershock doon kaninang pasado alas 6 ng gabi. Dagdag problema pa rin para sa mga residente ang kawalan ng kuryente. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Dahil sa gumuhong riprap dulot ng magnitude 7.8 na lindol kahapon, isang lane lang muna ang maaaring daanan sa National Highway sa Barangay Tinoto, Maasim, Sarangani. Muntik pang ang tamaan ng bahagi ng riprap ang mga bahay sa ibaba nito. Matindi ang epekto dito sa Maasim dahil dito mismo ang epicenter ng lindol. Bakas yan sa malalaking bitak sa kalsada. Pero ang ikinababahala lalo na ng munisipyo ay kung bumigay pa ang kalsada kung sunod-sunod ang mga pag-ulan at kung magkakalindol muli. Maging sa isang tulay sa Barangay Cablacan naman, isang lane lang din ang maaaring daanan ng mga motorista. Marami rin ang mga bitak ng tulay hanggang sa pundasyon nito. Gusto na ito ipaabot sa Department of Works and Highways nga matagaan nila og as soon as possible nga action temporarily or any ways of para ma-prevent nga mudako pa ang damage. Inaalalayan din ng munisipyo ang mga lumikas tulad ng 60 pamilya sa evacuation center sa Barangay Poblasyon, Maasim. Karamihan sa kanila lumikas mula sa mga coastal barangay dahil sa tsunami warning kahapon. Bagaman binawi na yan, takot pa rin silang bumalik sa kanilang mga tahanan dahil sa aftershocks. Matabangan ta mi diri ba kay kaning amo ang kahimtang karon kulang mi og tubig, among pagkaon suporta. Okay, di pa man mi ka panginabuhi og kuan kay nga trauma pa mi. Dagdag problema pa ang brownout sa probinsya. Kaya sa mismong munisipyo ng Maasim, nakikicharge ang mga residente sa isang set of baterya ng sasakyan ang power source. Patuloy ang koordinasyon ng munisipyo sa mga ahensya ng gobyerno para matulungan ang mga apektadong residente. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras.